Hello! This is Sia Vigor, Worldwide Fund for Nature, Philippines Child Advocate. Welcome to the 5th webisode of Panda Talks! Ang Panda Talk po ay isang live streaming educational series ng WWF Philippines to inform people about the work we're doing in this organization. At para po mas matutunan din nating lahat yung when it comes to conservation issues. At exciting po ang episode na ito ngayon kasi we are having a live turo session that will teach us the importance of environmental education. As an advocate of WWF Philippines, I believe that it is important to learn about environmental education as early as childhood because kami pong generation ang magmamana ng planet na ito. So, yun po yung thought ko doon. At bago po pala tayo mag-start, can we have a quick location check? Just comment your location below so that we can give you a shout-out. Thank you for watching! Salamat po for joining us today! Hang on guys, nagkakaroon lang po yata ng connection problem. Yan. Ayan. Kamusta, Zia? Okay naman po. Ikaw po. Ayan. Sa'yo lang, ha? Alisin ko lang yung camera ko, ha? So, ngayon, ang June 5 ay ang World Environment Day. At para mas lalo nating i-celebrate yan, no? Ipagdiwang, no? Nandito kami para magturo, no? Tungkol sa environmental education. Ha? Sandali lang, ha? Ito po pala sa Caloocan City, Baguio City, Sarangani Province, Tabaco City, Albay, Nueva Ecija at Quezon City. Hello po sa inyong lahat. Ayan. Oh, naku, daming nanonood sa atin ngayon, Zia, no? Sa lahat ng parte ng Pilipinas. Ngayon, kami, tiga WWF, nabanggit na ni Zia to kanina, no? Pero para mas maalala nyo kung anong ibig sabihin ng WWF, ituturo namin ni Zia yung sign language. Okay? So, magsisimula tayo sa, ang ibig sabihin ng WWF ay World Wide Fund for Nature. Ngayon, gagawin natin yung unang salita, no? World, ganito. Lahat tayo mag-W. Ayan. Ayan. World Wide Fund for Nature. Okay. Subukan nga natin sabay-sabay gawin ang sign language para sa WWF. Ready, set, go. World Wide Fund for Nature. Ayan. So, ang WWF, Ate May, pakita mo nga yung mga ginagawa natin sa WWF. So, ayan, no? Ang ibig sabihin ng WWF ay Worldwide Fund for Nature. Ngayon, Zia, ano bang naisip mo pag pinag-usapan natin ang nature?
Kapag po pinag-uusapan yung nature, yung parang feeling ko po, Opo. para po sa akin, parang nakaka-refresh po dahil sobrang mahilig po ako sa nature. Sobra po ako nag-e-enjoy pagka nag-hiking po kami, tsaka nagme-meditate po kami ng family ko. Pumupunta po kami dati sa maraming mga puno na lugar kasi sobra pong nakaka-relax po sa isip kapag malapit ka sa nature. Okay. Yun katulad ng sinabi ni Sia, no? Tayo'y nagiging part ng nature, no? Kailangan natin yung nature, no? Para sa ating buhay. 'Di ba hindi lang siya dapat puro nandito tayo sa mga sementong kapaligiran, no? Tandaan natin na tayo bilang tao ay part tayo, bahagi tayo ng nature o ng kalikasan. Ngayon sa WWF, importante sa amin ang nature. No? So, ang ginagawa namin ay una, conserve biodiversity. Ano ba itong biodiversity? The biodiversity na ito yung mga pag-uusapan natin mamaya na unti. At pangalawa, yung reducing the human footprint. Itong human footprint, ito yung mga bakas na naiiwan natin kapag yung may ginagamit tayong mga bagay, yung ating pamumuhay, ito yung mga carbon dioxide, ito yung mga methane, ito yung mga basurang naiiwan natin sa paligid. No? So, nais namin sana nabawasan natin yung mga naiiwan nating bakas para sa mga, lalo sa aming mga matatanda, no? Para dun sa mga kasing edad ni Zia, yung mga generation nila, meron naman silang magamit na mundong maganda, no? Katulad nga ng sinabi niya, palagi siyang nag-i-interact with nature. So dapat may matirang magandang kalikasan para sa kanya. Nung huling, next Ate May, nung huling Biyernes, no, pinag-usapan ni Tito June ng Donsol ang whale shark, no? Ito. Pero dito sa amin, no? Kay Tito June, totoong mga whale shark. Dito, gantong whale shark yung kasama natin ngayong hapon na to. Ngayon, naalala ko, nung huling Biyernes, may tanong si Tito June. Anong tanong niya, Ate May? Kung ang whale shark ba? Whale o shark? Siya, ano nga ba yung sagot nun? Ang whale shark ay isang? Shark. Yan, very. Para sa mga hindi nakapanood nung huling Biyernes, no? Ang whale shark ay isang uri ng shark o isang uri ng isda, no? So, may papakita ko sa iyo but whale shark, no? Kapag may nakakita kang ng hayop sa dagat, no? Katulad ditong whale shark, titingnan mo yung kanyang buntot, no? Kung lumangoy siyang kaliwat kanan, malamang sa malamang, yung malaking hayop na yun sa dagat ay isang uri ng pating. Kadalasan dito sa Pilipinas, nakikita nila yung whale shark. Ngayon, ba't ba siya tinawag na whale shark? Kasi, kasing laki niya, syempre hindi ito totoo, no? Kasing laki niya ang whale. Ito naman, ang humpback whale, no? Kung mapapansin nyo, ang humpback whale, yung buntot na tawag ay fluke, no? Magkaiba sa butanding o sa whale shark. So, sige, paano ba lumangoy ang mga whales? Pataas, pababa, pataas, pababa. Tama. So kapag meron kayong nakikitang malaking hayop sa dagat, kapag lumangoy ito ng kaliwat kanan, malamang sa malamang ito ay isang pating o isang whale shark. Pero kapag lumangoy siya ng taas, baba, ito ay isang whale, malamang, no? Pero ang whale ay ay kasama sa isang mas malaking grupo, tinatawag na marine mammals. Isa pang halimbawa ng marine mammals ay ito, paano ang dolphin. Ayan. Paano ulit lumangoy ang mga marine mammals? Taas, baba. Lumalangoy sila ng taas, baba kasi kailangan nilang huminga. Itong mga marine mammals na ito, meron silang tinatawag na blowhole. No? Kailangan nilang huminga katulad natin. Mag-inhale nga tayo. Inhale. Exhale. Ayan. So katulad natin,
ang mga marine mammals kailangan nilang huminga. Ngayon, meron pang ibang mga katangian na kapareho natin sa mga marine mammals, tulad nitong dugong. Okay, ang dugong, no, ay isang uri rin ng marine mammal, no? So, ang mga marine mammal katulad nitong dugong na to, humihinga rin, no? Pero meron pa siyang isang kapareho natin. Zia, bilang nga tayo ng hanggang 3. 1, 2, 3. Ayan. Tulad ng mga marine natin, no, marine mammals, ang marine mammals nanganganak ng buhay, hindi sila nangingitlog katulad ng mga ibon o tsaka ng mga reptiles, no? Pero katulad rin natin, ang mga marine mammals kapag pinanganak, hindi pa sila marunong lumangoy. Kailangan nilang huminga. So ang gagawin ni Mami Dugong, iaangat niya si Baby Dugong upang siya ay makahinga. O sabayan nga natin si Baby Dugong, huminga, inhale, exhale. Inhale, exhale. At yung pangatlong katangian na kapareho natin ng mga marine mammals ay kailangan nilang mag-breastfeed, no? So ang mga marine mammals, pero itong dugong na to, kung mag-breastfeed si Mami, dito siya banda. Habang lumalangoy sila, taas, baba, taas, baba. Okay, salamat. Sige, salamat. Okay. Ate May? So yan yung mga halimbawa ng iba't ibang uri ng marine mammals. Marami pa yan, no? Yan lang yung mga napakita ko, yung humpback whale na makikita doon sa pinakataas na parte ng Luzon, no? Dugong at saka Irrawaddy dolphin. Sunod. Ngayon, pumunta naman tayo sa lupa, no? Huwag natin kakalimutan ang mga hayop sa lupa. Katulad nitong dalawang to. Marami pang uri ng hayop sa lupa, no? Pero ito lang muna. Itong dalawang to, ang tawag dito endemic. Ibig sabihin, dito lang sila sa Pilipinas matatagpuan. Yung una, yung Philippine Eagle. Philippine Eagle. Ayan. Ito yung Philippine Eagle. So, ang Philippine Eagle, mayroon siyang katangian. No? Bukod sa hindi siya marunong magsuklay, kaya susuklayan ko muna, no? Yung kanyang parang corona, no? Sa kanyang ulo, no? Kapag ka nagugulat siya o nasa-threaten, nagugulat, no? Tinataas niya ang kanyang corona. Paano ang nagugulat na Philippine Eagle? Ganon. Okay, maraming salamat, no? Ganito naman ang itsura niyan sa totoong buhay kasi ayaw natin pa, hindi na wala naman tayong Philippine Eagle dito sa Maynila. Ate May? Ayan, no? Nakita nyo, nakataas yung mga balahibo niya, no? Pagka threatened o alarmed siya, no? Ngayon, yung susunod na hayop naman ay ang, ano yan? Ay ang tamaraw. Meron siyang kamukhang hayop na malimit nating nakikita. Ano nga yun, Zia? Yung kakapareho nito, parang pinsan niya. Yung kalabaw. Yung kalabaw, pero malaking pinagbago nila, no? Yung kalabaw, yung kanilang sungay at saka mas malaki ang kalabaw kaysa sa tamaraw. Ngayon, ang tamaraw, dito lang yan matatagpuan sa Pilipinas. Okay? Ngayon, pakita na nga natin, Zia, kung paano ang pinagkaiba ng sungay ng tamaraw at saka ng kalabaw. Ang tamaraw, paano? V, ganyan. Sungay ng tamaraw. Ang sungay ng kalabaw? Pag gano'n, no? Tsaka mas malaki yan. At ito, hindi mo masyado siya makikita kasi mailap siya, no? Nandun lang siya makikita sa Mindoro Island. Ayan. Salamat. Ate May? So, maraming salamat Kuya Dino and Zia sa inyong pagbabahagi, no? So, tulad ng sabi nila, kapag kalabaw, paano ulit Zia yung kanilang sungay, anong itsura? Parang dalawang letter C. Ano, parang ganyan. Pero kapag tamaraw, ito ay letter
V. Ayan. So yung mga nabanggit ni Zia at ni Kuya Dino, yung mga iba't ibang hayop, no, iba't ibang mga tirahan, sila ay kasama dun sa sa tinatawag natin na ecosystem, no? At madalas yun yung naalala natin pag naririnig natin yung salitang environment, no? Pag naririnig natin yung kalikasan, nature, naisip natin yung mga hayop, mga puno, yung dagat, o kaya yung kagubatan, no? Tulad nito. Pero pag sinabi naman nating education, ibang klaseng green naman, no? Yung green na blackboard minsan yung naisip natin. O kaya, ang naisip natin yung ating mga libro, mga notebook, naalala natin yung classmates natin, yung mga teachers natin, at saka yung mismong paaralan, no? Yung ating mismong school. Pag sinabing education, kadalasan yun yung pumapasok sa isip natin. Pero ngayon, ang pag-uusapan natin ay ang environmental education. So tulad ng nabanggit ni Zia kanina, no, napakahalaga na mapag-aralan natin ang tungkol sa kalikasan. Kaso paano yan? No? Ngayong naka-quarantine period pa tayo, hindi tayo pwedeng lumabas, hindi tayo pwedeng mamasyal sa beach, or hindi tayo pwedeng mag-hike, at hindi rin tayo pwedeng pumasok sa school. So hindi naman ibig sabihin no, na ipapaliban muna natin yung pag-aaral tungkol sa kalikasan. Pero ang gusto sana natin, kaya meron tayong Panda Talk ngayong araw na to, especially na World Environment Day, gusto natin malaman ano kaya yung mga paraan para ma-practice natin sa bahay ang environmental education. So kahit na nasa loob lang tayo ng bahay natin at wala tayo sa classroom, maaari pa rin nating matutunan ang tungkol sa education. So very quickly, pakita ko lang sa inyo, no? Ito yung ginagamit namin na definition kapag sinabi naming environmental education. So ito raw ay isang proseso para lalong lumawak at lumalim yung kaalaman natin, tsaka yung ating consciousness tungkol sa environment, pati yung mga challenges, no, na kinakaharap nito. At ito rin yung paraan para makabuild tayo ng skills natin, kagalingan, expertise, para makahanap tayo ng mga solusyon at tamang aksyon, no, para masolusyonan ito. Yan. Pero syempre ngayon hindi na natin yan masyadong pag-usapan. Gusto lang sana natin na maalala natin na sabi nga action, no, yung isa sa mga gusto niyang makamit. Pero ang goal raw ng environmental action is to improve all ecological relationships, including the relationship of humanity with nature, no? So yung relationship natin sa kalikasan. At tulad ng nabanggit ni Kuya Dino kanina, dahil tayo ay bahagi ng kalikasan, no? Yung relationship din natin with each other ay kasama sa environmental education. So ngayong hapon, mas gusto sana namin na pagtuunan natin ng pansin ay yung tinatawag natin na dimensions of environmental education or EE. So meron tayong tatlo, head, heart, and hand. Pag sinabi nating head dimension, ito yung learning about the environment. So yung focus dito, kadalasan yung content, information, mga research, mga iba't ibang pag-aaral. No? So yun yung parang pinaka-focus pag sinasabi nating learning about the environment or head dimension. So halimbawa, yan, kanina tinanong ni Zia at ni Kuya Dino, ang whale shark daw ba ay whale o shark? So natutunan natin na sila ay mga shark, sila ay pating, no? Sila ay isda. Hindi sila marine mammal na tulad ng mga humpback whales or dugong. O ito tulad dun sa talk ni Tito Pao nung nakaraan, napag-usapan ang tungkol sa tubig at sa kahalagahan ng watershed. Yan. Si Tito Monsi naman, tinuro nila sa atin yung tungkol sa container farming. At itong Panda Talks, itong series natin ay nabuo dahil rin sa mga usapin tungkol sa zoonotic diseases. No? So baka naririnig din natin yun. So ito, yung mga ganitong klaseng tanong, ito yung mga gusto natin na sagutin or alamin pag sinasabi nating head dimension ng environmental education. Ngayon, baka sabihin nyo, Ate May, hindi naman kami teacher, no? Lalo na baka sabihin natin, hindi nga kami masyadong magaling sa science. Paano namin matuturo or paano pa rin namin magagawa yung environmental education sa bahay? So, pwede nating simulan sa pag-observe dun sa mga interests ng ating mga
mga anak or mga pamangkin, yung mga kasama natin sa bahay ng mga bata. No? Ano ba yung parang interest nila? O kaya pwedeng obserbahan natin, ano ba yung mga kadalasan na tinatanong nila? So kung makikita nyo dito, ito ay binahagi ito ng isang kaibigan namin. No? Ito yung tinanong ng kanyang anak. I think 3 or 4 years old yung anak nila no. Sabi niya, kung palipat-lipat tayo ng aakitin na bundok, yun ba ang climbing change, nanay? Yan. So, kung titingnan natin, parang nakakatawa yung tanong, no? Nakakatuwa yung tanong. Pero isang opportunity to, ibig sabihin yung mga anak natin aware sila dun sa term na climate change. And then maybe we can use this as an entry point para pag-usapan natin kung ano ba talaga ang climate change, no? Kahit sa napakasimpleng paraan, pwede nating ma-introduce sa mga bata ang tungkol sa issue na ito. Lalo na dahil ito ay nagmula na rin sa kanilang mga sariling tanong. Maaari rin tayong mag-conduct ng mga investigations, no? Kunwari, mag-measure tayo ng rainwater. O kaya, kung mahilig silang magtanim, pwede tayong magsimulang mag-germinate ng mga seeds, no? And then, isa ring paraan is to look into current events. So ngayon, ang madalas na naririnig natin, for example, yung term na social distancing. No? Parang lagi nating naririnig yan sa mga balita, sa mga usapin. So siguro isang paraan para mapag-usapan din natin ang issue na to habang pinag-uusapan din natin ang tungkol sa kalikasan ay tulad ng ginawa ng WWF UK. No? Kinumpara nila yung prescribed na distance sa size ng mga hayop. So, katulad daw to ng pagkakaroon ng isang malaking panda sa pagitan ng dalawang tao o kaya merong isang leatherback na pawikan. No? So, parang ganun yung recommended na distance. So, natutunan natin yung ibig sabihin ng social distancing na naririnig natin sa mga balita. But at the same time, pwede rin natin itong gamitin na entry point para mapag-usapan yung iba't ibang size ng mga hayop. Diba? Ano yung pinagkakaiba nila? Bakit yung mga ganitong hayop mas malaki sila? Ano yung mga maliliit naman ng mga hayop? No? So, isa lang din yun sa halimbawa na pwede natin tignan. Ngayon, meron din tayong tinatawag na heart dimension. So, pag sinabi naman daw natin na heart dimension, ito yung learning in and through the environment. So, ang pinaka-goal nito, maka-establish daw tayo ng connection or magkaroon tayo ng personal meaning sa ating environment. So, halimbawa sa larawan na to, ito ay nakita namin to no habang nagtuturo kami sa Donsol, sa isa sa mga paaralan sa Donsol. Nung nag-recess yung mga bata, no, dahil imbis na magpunta sila sa playground, ang ginawa nila ay umakyat ng mga puno, no? So ito yung kanilang concept of play and fun, no? Parang unahan sila makaakyat dun sa puno. So, siguro isipin natin, naglalaro lang naman sila. Pero, nagkakaroon to ng pagkakataon para makabuild sila ng connection sa nature. Nakikita nila na masaya pala kapag tayo ay nasa outdoors. Masaya pala kapag kapiling natin yung mga puno at mga halaman. Yan. So, ano yung mga pwede natin gawin sa bahay, no, para ma-explore natin ang tungkol sa heart dimension ng environmental education. So, sabi dito, explore your backyard's biodiversity. Dahil hindi pa tayo pwedeng lumabas ng bahay, baka pwedeng i-observe natin, no, yung mga ecosystems na nasa tirahan mismo natin. So, hindi natin minsan napapansin na, oo nga pala, no, hindi lang tayo yung nakatira sa bahay natin, no. Sa garden natin, meron ding ecosystem dyan. No? Sa ilalim ng mga bato, baka meron na ring mini ecosystem doon. No? Kung meron kayong tanim, pwede nyo rin observe yung ecosystem na nag-exist doon. So, kung may very young pa yung mga kasama nating kids sa bahay, very, diba, fun sila of shapes and colors and patterns. So, yun yung pwede nating gawing activities para sa kanila. Kunwari, kumanap kayo ng color red, no? Or manap kayo ng color green. Kaya naman, ano yung nakikita nyo sa paligid natin na parang hugis triangle or hugis circle? Kung meron naman kayong pets, no, it's also a good way to introduce them to help them build relationship with the environment. No? Kasi sinasabi nga nila na yung pagkakaroon daw ng pets nakakatulong din para matutunan nila yung empathy and respect
No? Kasi di ba kung napapansin natin, no, yung mga bata parang very natural sa kanila na makipaglaro sa mga dogs, sa mga cats, at sa iba-ibang mga pets. So parang napapractice yung pag-care nila sa iba. So hindi lang sila nagiging concerned sa sarili nila, pero nagiging concerned din sila sa ibang mga hayop at ibang mga kasama nila sa tirahan. Appreciate beauty. Ayan. So, siguro pwedeng sabihin yun, pero wala kaming backyard, wala rin kaming pets, no? Pero siguro sana lahat naman tayo may access sa ating sky. Yan. So, pwede rin na gawin nating activity yung mag-cloud watching tayo, no? Ano ba yung mga parang nakikita natin, na-imagine natin ng mga shapes sa clouds. Yan, no? So, isa rin yun sa mga pwede nating gawing activities to build relationship with the environment. And then last, relish the peace that nature offers. Ayan. So, ngayon, di ba, very stressful yung pinagdadaanan natin, especially because of the pandemic. Pero we can also always turn to nature, no, para mabigyan tayo ng parang ginhawa, tsaka konting feeling of calmness. Ayan. So, si WWF, naggawa rin tayo ng series of videos, no? So, kahit na hindi actual, pero just by looking at this video, di ba, parang nabibigyan tayo ng moment of calm. Yan. So, yan yung isa sa mga kagandahan na nabibigay sa atin ng kalikasan. So, moment of calm brought to us by nature. Yan. Ito yung tinuro sa atin kanina nila, Kuya Dino at ni Zia, no? Yan. Ako naman, kukwento lang ako ng konti. Ako, ang isa sa mga pinaka-paborito ko ay yung sunset, no? Gusto ko yung sunset. Parang yung pag nakikita ko yung iba't ibang kulay, lalo na yung yellow, orange, purple, red, no? Pag isipin natin, parang hindi sila bagay. Pero pag nakita mo na sila sa sunset, ang ganda-ganda nila, no? And for me, yung personal na parang reflection ko doon, parang feeling ko nilalambing ako ni Lord. So, parang very special sa akin yung sunset. And pag may pagkakataon, gusto ko din talaga na I'm able to observe, no? Parang yung kanina dun sa ating video. Yan. So, pag nagigising ako ng maaga, pero bihira yun, gusto ko rin yung sunrise. Yan. So, kung makikita nyo itong picture na to, no? Ito ay kasama ko rin mga taga-WWF. Ito ay sa May Palawan. So, papunta kami sa isang isla. Tapos nakita namin, no, bago kami sumakay sa bangka, bakit parang yung cloud mukha siyang dolphin, no? Pero yung isang mas maganda pa, bukod sa cloud-like dolphin, yung may sunrise ka, na may totoong dolphins, no, na lumalangoy kasama kasabay ng inyong bangka. So ito, mga taga-WF rin yung kasama ko nito, sa isang GA namin. Yan. So ang swerte namin, no, dahil nung patawid kami sa isla, may mga dolphins na sumabay din sa aming bangka. Yan. Mahilig rin ako sa puno. Lately, parang na-realize ko na mayroon palang fascination sa mga puno, pati sa mga bato, no? Kahit yung bato, nakakatuwa rin pala sila, no? Lalo na kapag ganito na nasa may falls, tapos parang very, very relaxing and very refreshing. Yan. So, ito naman, isa sa mga paborito kong photos, kinuha to ng kuya ko, na, syempre sabi lang niya, dyan ka lang, picture lang kita, tapos nung nagkita na kami, nagulat ako, no, na ito pala yung kinalabasan ng picture na kinuha niya. And parang yung reflection ko dito, isip ko na kung titingnan, kung kukumpara ko yung sarili ko sa buong mundo, ang liit-liit lang natin, no? Parang yung tao, ang liit lang natin compared to the whole world, no? Parang tuldok lang tayo sa buong mundo. And yet, yung love ni Lord for us, no? Lagpas pa sa universe. So this was very very emotional for me. Yan. So yun yung naging reflection ko noon. Pero pag isipin mo, no, yung other part din noon, kahit na ang liit-liit ng tao, kaya din natin tong gawin sa nature, no. Ayan. Yung maliit na tao, yung tuldok sa mundo, kaya natin tong gawin. Tulad nito. Minsan isip natin, konting basura lang naman. Pero hindi natin napapansin na pwede siyang umabot sa ganito or sa ganito. Sa maging napakalaking problema na siya. No? So, dyan papasok naman yung next na dimension natin.
sabi ni Sir Peter Scott, no, isa sa mga founders ng WWF, the most effective way to save the threatened world is to cause people to fall in love with it again. So very important din talaga yung heart dimension because isang malaking inspiration para magawa natin yung hand dimension or yung learning for the environment. So pag sinabi naman natin hand dimension, ang pinaka-focus na nito is yung action, participation, advocacy, mga campaigns, no, yung mga solutions na naiisip natin. So, kanina na pag nakita natin tong larawan na ito, no, gusto natin na magkaroon ng clean up, gusto natin malinis yung kapaligiran natin. Pero dahil nasa lockdown tayo ngayon, ang magandang practice na gawin natin is simulan natin na linisin yung sarili nating kwarto, sarili nating play area. No? Pag yung ma-develop natin yung pagiging magaling na steward sa sarili nating bahay, hopefully ay maging stepping stone para kahit nasa labas tayo ng bahay, kahit nasa public places tayo, ay natututo rin nating respetuhin itong mga lugar na ito. Yan. So, ano pa yung ibang pwede nating gawin? No? Habang naka-lockdown, pwede rin natin na tingnan ano ba yung mga issues, no, na current or applicable sa atin. For example, siguro ngayon napansin natin na because yung fear ng transmission ng disease, ang dami na namang parang dumadalas na naman yung paggamit ng mga disposable na mga bagay, mga plastics. No? So, kunwari nakaipon tayo ng mga plastic bottles, imbis na itapon natin, pwede nating gamitin ulit. No? So, pwede siyang gawing taniman, or kung gusto nyo, indoor plants, pwede rin, no? Maging creative pa tayo lalo. Or kung marami kayong mga materials at gusto nyo i-organize, no? Pwede siyang i-reuse para maging pencil case, or pwedeng para makapag-ipon din tayo, no, yung savings natin. So, pwede rin siyang i-convert into piggy banks. Pwede siyang gawing dollhouse, or pwede pang mga costume natin, no, like itong little boy ginawang rocket ship, yung ginawa niyang rocket ship yung mga old plastic bottles. So, ngayong quarantine period, naging issue rin sa atin yung water, no, tulad nga nung nabanggit din sa atin ni Tito Pao a few weeks ago. Especially since lagi sinasabi sa atin na kailangan natin mag-wash ng hands, no? So, very important yung water conservation. So, pwede nating ituro yon, simulan natin sa ating mga tahanan kung paano ba yung tamang pagtitipid sa water or tamang paggamit sa tubig. Yung energy conservation rin, no? So, isa rin to sa mga naging issues natin, no, during the quarantine period. So, it's also a good time now to start practicing or parang i-assess natin paano ba tayo gumamit ng kuryente at ano ba yung mga ways para mas maging matipid tayo sa paggamit ng ating kuryente. And then there's food waste also kasi parang ngayon gusto natin bumili in bulk. So minsan hindi naiwasan na may mga nasisira, no, lalo na kung hindi properly stored. So kailangan alam natin yung proper storage at alam din natin yung ways to use our food waste para hindi sila masayang at hindi sila mapunta sa landfill. So, isang paraan nga, tulad ng tinuro sa atin ni Tito Monsi, ay yung pag-start ng ating home garden, container farm sa ating sariling bahay. And so, ito yung ating ilang mga pwede nating gawin. No? So, bukod sa nakabawas na tayo sa basura, sa biodegradable na waste, no, nakakatulong pa to para ma-secure natin yung ating food supply kahit para lang sa ating tahanan. Ayan. So, yun lang yung ilang mga tips. Ngayon naman, Zia, baka pwede mo rin i-share sa ating mga kasama ngayon kung ano yun naman yung mga personal na ginagawa ninyo sa house, sa inyong bahay, especially ngayon na quarantine period, or ano yung mga usual practices ninyo para i-make sure na napapangalagaan ninyo yung ating kalikasan. Mayroon din akong sustainability, tsaka gumagawa po kami ng mga eco-brick kasi po kapag bumibili po kami sa mga grocery, yung mga plastic po doon, sinasama namin sa isang bottle at lagi po kaming nagtatanim din ng mga own na
sarili naming tanim na halaman namin sa maliit lang na balcony namin. Kasi kahit maliit po na space, pwede talaga magtanim. Meron na po ako dong mga tomatoes, chili, basil, tsaka mga pepper, mga ganun po. So, i-recommend ko po talaga sa mga viewers natin na mag-start din ng garden nila. Kahit after quarantine kasi syempre hindi tayo pwede pang lumabas, pero talagang maganda yung meron kang sarili mong garden para alam mo kung ano yung mga nalalagay, kasi baka yung mga iba na i-spray ng kung ano yung mga vegetables dun. So alam mo na ikaw talaga yung pipitas ng mga food mo dun sa garden mo. Tsaka, ayun po, ngayong quarantine, marami po kami mga lessons tungkol sa environment, kami po ng brother ko, at sobra po kami nag-e-enjoy. Ayan. Okay. Thank you for sharing. Na mga documentary po yung Cowspiracy, tapos yung mga David Attenborough. So, ayun po, marami po kami mga lessons ngayong quarantine. Okay. Thank you so much, Zia. Later, pag-usapan pa natin ulit kung ano pa yung mga tips naman natin sa ating mga viewers. Ayan. So, balikan lang natin. So, ito ulit yung sabi natin na dimensions. Meron tayong head, heart, and hand. Ngayon, madalas sinasabi nila ito daw yung usual na route. Kailangan alam mo muna bago ka maging involved at bago ka mag-take ng action. But with environmental education, ni-recommend ng ating mga advocates, dapat daw simulan natin sa heart dimension. No? So, huwag tayong matakot kung feeling natin hindi naman tayo expert sa ganitong mga topics. Baka feeling natin hindi natin kayang ituro sa mga kasama natin sa bahay, sa mga kids sa household natin. No? Ang importante actually is mag-start tayo sa heart dimension. So, bago pa natin ipilit na malaman nila ano ba ang parts ng plants, ano ba ang scientific name ng mga halaman na to, mas maganda na mabigyan natin sila ng chance to appreciate na parang, wow, ang ganda pala ng flowers, ang bango pala, iba't ibang kulay, no? So, yun yung mas maganda na bigyan natin ng focus. No? So, by focusing on the heart dimension first, nabibuild yung empathy. And hopefully, dahil interested sila, mas may engganyo sila to learn more about the environment. No? So, mag-explore sila. And then, because meron silang involvement at meron silang awareness, magiging committed rin sila to take action. Yan. So, yan yung parang isa sa mga pwede nating tandaan when teaching environmental education. So, sabi ni Rachel Carson, ito sa mga heroes natin sa environmental education, if facts are the seeds that later produce knowledge and wisdom, then the emotions and the impressions of the senses are the fertile soil in which the seeds must grow. So, the years of early childhood are the time to prepare the soil. So, huwag tayong ma-pressure na dapat alam natin lahat. Mas maganda na mabigyan natin ng pagkakataon yung mga bata to build their relationship with the environment. And so, isa rin daw sa mga dahilan kung bakit kailangan din tayo mag-focus sa heart dimension is because of this. No? So, sabi nila yung mga kids daw ngayon, baka sila ay nagiging nature deficient na. No? Parang because wala silang time to go outdoors or minsan mas preferred nila na mag-gadgets or maglaro ng games, no, ng online games, nakakalimutan nilang mag-spend ng time with the environment. So pag sinabi nating laro tayo sa labas or spend tayo ng time sa nature, minsan isip natin kung masyadong mainit or baka madumihan ako or baka hindi safe. So imbis na na-enjoy nila yung nature, parang nagiging hesitant sila na mag-spend time. So, kailangan sana, magkaroon tayo ng pagkakataon na ma-reverse yun, and imbis na maging nature deficient sila, magkaroon sila ng feel of nature, magkaroon sila ng personal connection with nature. Now, aside from these 3 dimensions, isa rin na gusto naming i-introduce ay yung face dimension. So, pag sinabi naman natin face dimension, parang representing the environment. So, nakuha namin to while we were talking with different teachers from different provinces sa Philippines. Na-realize namin na napakalaki ng emphasis nila sa pagkakaroon ng role models. Na noong una, ang gusto nila is maging role model yung kanilang mga students. Na parang kahit pag-graduate ng mga students, may kita ng ibang mga tao na meron silang concern for the environment.
Pero later on, na-realize din nila na sila pala mismo, no, the teachers themselves, they're also role models to their students. So, ito ay galing sa isang study, no, parang din-describe dito, may isang researcher. Gusto raw niyang malaman kung ano ba yung dahilan kung bakit yung mga environmentalists natin ngayon, ano yung kanilang mga naranasan o ano yung mga nangyayari sa buhay nila. Kaya nag-decide sila to protect the environment. So, kumausap siya ng iba't ibang mga environmentalists at pinag-aralan niya yung mga sagot at na-realize niya na meron daw two common factors. So, una, many hours spent outdoors, so yung heart dimension. And yung second, there was an adult who taught respect for nature. Ngayon, ngayong nasa quarantine tayo at tayo yung magkakasama sa bahay. Itong adult na to could be you, no? So, yung mga parents, yung mga ate at kuya na kasama sa bahay, they can be this adult who will teach respect for nature to their younger siblings or to their kids or to their pamangkins, no? So, gusto sana natin din i-encourage, no, yung mga kasama natin sa house na baka pwede din nilang i-take on yung role na to, no? Sila yung maging role model para sa pangangalaga sa kalikasan. So, huwag nating underestimate yung sarili nating influence and power, lalo na sa mga kasama natin sa bahay na mas bata sa atin. Ayan. So, siguro dito pwede kong tanungin, Zia, ikaw ba, paano ba nagsimula para sa'yo yung pagiging concerned mo sa environment? Kasi po parang dati po kasi nung mas maliit pa po ako, nakikita ko na po sa mga news na marami po mga nangyayari sa environment natin. Kaya naging curious po ako, nag-ask ako ng mga questions kay Mommy. Kaya si Mommy po nakita niyang concern ako. So, mas nagkwento po siya ng tungkol sa environment. Pinagawa niya po kami ng mga essay. Magpapanood siya sa amin ng mga tungkol sa environment na videos. Tapos gagawa namin ng essay para malaman niya kung paano yung pagkakaintindi namin. Tsaka, ayun po, para kasi po dapat na lahat yung mga bata, maging concerned po sila sa environment kasi dapat din po yung mga adult po, dapat bata pa lang po yung mga anak nila, turuan na nila maging concerned kasi po, kawawa naman po kami kapag in the future, pagka wala na masyadong magandang mga nature. So, ayun po. Thank you, Zia. Nakakatuwa naman na sa yung journey sa pagiging advocate for the environment, naging malaking influence si mommy mo sa iyo. Siguro pwede ba natin din ma-interview si Mommy Christy? Baka pwede rin siyang mag-share about her own experiences. Hello po. Good afternoon po. Hello po. Ayan. Mommy Christy, baka pwede. Yes po. Happy World Environment Day po sa inyo. Siguro po, Mami, pwede rin po kayong mag-share, no? Lalo na para sa mga parents din na kasama natin na natututo with us ngayon sa ating Panda Talks. Para po ba sa inyo, ano rin po yung personal journey ninyo? Bakit po importante sa inyo na si Zia matutunan din niya yung tungkol sa environment? Siguro po dahil nung nasa England po kami, mas kasi nasa uni po ako doon, mas nakikita ko po na maraming organization na parang to reduce carbon footprints. Kasi nung nandito po ako sa Philippines, parang hindi pa siya masyadong, yung awareness po kukonti pa during the 90s. So sa England parang mas advanced sila sa ganun. Kaya nung pagbalik ko po dito sa Philippines, gusto ko yung mga anak ko, yung nakita ko doon, maibigay ko rin po sa kanila. Kasi nga po kulang, ang dami ko nakikita na kulang dito sa atin ng mga, kagaya nga po ng mga organic farming, kagaya po ng self-sustainability, yung reducing the carbon footprints. Parang feeling ko kailangan meron specialty na subject sa school na kailangan, dahil hindi nga po na yung mga anak ko sa gano'n, nagiging aware, ako na po yung nagbigay ng lesson sa kanila. So, naghanap ako ng mga material, David Attenborough, yung Cowspiracy ngayon yung latest sa Netflix na para mas maging aware pa sila.
At tama po yung habang nakikinig po ako sa inyo, yung heart dimension, na hindi ako aware na yun pala yung ginawa ko sa kanila. Na dahil yung sa David Attenborough, yung kung paano yung mga animal sa habitat nila, naaawa sila, minsan nagiiyakan sila dun sa mga kinain ng isang animal. Yung sabi ko, kailangan kasi yun para mabuhay yung ecosystem. So lahat tayo magkakalink. Yes, so silang naging interesado. Kung hindi mo i-explain ng ayos, parang wala din eh. Nagugulat lang sila, tapos hindi mo i-explain bilang nanay. So mas maganda po talagang may follow-up. At para malaman ko din kung hanggang saan yung natutunan nila, pinapagawa ko po sila ng essay. So ina-analyze ko kung hanggang saan yung kulang na kailangan ko pang ituro. Nag-enjoy naman sila sa paggawa ng essay nila. So doon po siguro nag-start yun sa nagkakagano namin hanggang sa Sia, nagtatanong na siya kung ano mga pwede pa naming magawa. Kaya tree planting na kami, which is natutunan ko din na hindi lang pala basta tree. Magtatanim ka ng tree, nakatulong ka na sa planet. Meron palang right way, merong ethical way, merong kagaya po nung kasi yun talaga yung kailangan dun sa lugar na yun. Tapos mas marami siyang na-absorb na mga carbon kailangan pag magtatanim ka kung ano talaga yung kailangan dun sa habitat na yun nung environment. Hindi pwedeng basta ka nalang magtanim ng puno, hindi naman kabilang dun sa grupo, kumbaga. So, yun po, I have to support her and give her what she need. Na kagaya nga nun, mami, magtanim tayo ng puno. Parang hindi lang naman basta magtatanim ng puno. So, I want to give her that sa mga anak ko. Kung ano yung nakakahiligan nila, kung ano yung gusto nila. Kaya ako na rin po yung nag-a-approach sa mga mountaineering society. Gusto nyo ba mag-join sa amin? Mag-tree planting kami. Ako nag-aano sa kanila para mas malawak yung abot namin, para mas malaki yung awareness na mabigay namin. I really hope na mas marami kaming time at mas marami kaming pagkakataon na mas marami pa kaming magawa. Which is tamang-tama, bata pa si Sia. Marami pa siyang magagawa in the future. Kaya mas talagang habang bata, na-educate yung mga anak natin. Kagaya ko, medyo matanda na ako ngayon. Ngayon pa lang ako nag-i-start. Parang feeling ko kulang yung time na pwede kong magawa. Samantalang sila, mahaba pa. So ngayong alam na nila, mahaba pa yung tatakbuhin ng kumbaga ng mga tulong na magagawa nila in the future. So malaki pa yung maitutulong nila. Wow, thank you so much po for sharing, no? Nabanggit nyo nga na parang na-realize nyo na heart dimension na rin pala. Pero mami, gusto rin po namin kayong i-honor kasi sa tingin namin, no, parang kayo din ay naging role model talaga for Zia. So yung face dimension, kayo po yung naging face of the environment sa growth ni Zia as an advocate for the environment. So thank you very much po sa mga na-share po ninyo na tips. And thank you rin po dahil sa pag-support ninyo kay Zia. Ngayon si Zia naman ang role model natin also for kids who want to do their part in taking care of the environment. Ayan. So thank you again po. Ayan. So yun lang akong Thank you also, Mami. See you po ulit later. So, yan, kanina nabanggit ni Zia, no, at saka ni Mami Christy, marami silang iba't ibang mga naging paraan para mapag-usapan yung tungkol sa environment. So, ito siguro ilan lang sa mga pwede natin ding gawin. Siguro si Zia, baka ganito rin yung mga naging experience niya, no, habang bang tinuturo ni Mommy sa inyo yung tungkol sa environment. So, pwede, kung kunwari, yung mga kids ay mahilig sa stories or sa mga books, so, pwede nating gamitin yun, no, yung literature. So, for example, yan, meron ako actually mga sample dito ng mga libro. Yan. So, itong Republika ng Pating, yan, dahil kanina napag-usapan natin yung tungkol sa whale sharks, tapos itong, si Emang Encantada. So, ito, marami siyang issues na matatouch, no. So, kunwari yung students or yung kids natin, mahilig sila sa story. So, pwede natin gamitin yun na medium. Kung mahilig naman sila sa movies, no. So, for example, ito, meron tayong The Lorax or The Avatar, or sina Zia, ang ginamit na nga nila ay mga documentary, no. So, kung nag-iisip kayo ng pwedeng references or sources, no, sa yung WWF, nag-partner kami with Netflix. So, meron tayong series na Our Planet, and very generous sila, no, because ngayon yung lahat ng episodes, full episodes, they can be we can access them sa YouTube. So, kung may time kayo, pwede nyo rin ipapanood yun sa mga kids, no. So, kung mahilig sila sa songs, marami ring songs, marami ring mga dances,
And even mga exercise, no? So, pwede rin nating gamitin yon kung sila ay mas kinesthetic yung kanilang intelligence. So, pwede rin natin gamitin yung music and movement to help them learn about the environment. Kumilig sila sa art. Ayan. So, ito isa sa mga favorite na gawa ng isang student, no? Grade 3 student yung gumawa nito nung pinadrawing namin sila. Ito yung kanyang naging poster. So, sabi niya, si Spider-Man ay nagwawalis at si Batman ay nagko-compost. So, yung hilig niya para sa superheroes, na-translate din, no, dun sa love niya for the environment. So, para sa kanya, superhero qualities, no, yung pangangalaga natin sa kalikasan. So, yan. Pwede rin iba't ibang medium, no, kung gusto niyo pa ng ibang ways to use art in teaching about the environment. Ngayon, kung mahilig talaga sa gadgets ang mga kids natin, marami rin namang available na ngayon, no, na mga apps or mga websites that will help us learn more about the environment. So, for example, itong iNaturalist, no, parang it also encourages citizen science. So, di lang tayo natututo about the environment or nakaka-discover tayo kung ano yung mga nakikita natin sa paligid natin. Pero, pwede rin tayong makatulong, no, na mag-build ng data para sa mga hardworking scientists natin who are looking for more information about different plants and animals. And then, this is also part of our planet. So, ito naman, kung mapupunta kayo dito, you can click on these habitats, tapos parang virtual, no? Mapupunta tayo sa examples sa mga jungles, examples ng mga iba't ibang habitats. And then there's another one, ito yung Wildiverse, no? So it's also a very interesting game. Sinubukan namin to ni Kuya Dino, no? And kami yata yung mas nag-enjoy kasi yung mga bata. So pwede nyo rin tong i-explore, no? So again, these are other tips. So, encourage play and social learning because mga bata pa sila. So, huwag natin isipin na naglalaro lang, no? Yung play is actually one way for them to learn a lot. And we can make it relevant. So, kung ano yung mga current issues, no, pwede natin i-integrate. Promote direct experiences. So, kunwari, gusto natin matutong magtanim, hayaan natin silang humawak ng soil, no? Kahit na feeling natin makakadiri, madudumihan sila, okay lang po yun, no? Because kapag mas maraming senses, no, kung nakikita nila, na hahawakan nila, nararamdaman nila, na amoy nila, ito ay mas nakakatulong rin sa kanilang learning. And then, foster the role of active stakeholders. So, wag nating isipin na bata lang sila, wala silang magagawa, no? So, kailangan ipa-feel rin natin na even in their own simple ways, like maybe we can give them the responsibility of segregating, we can give them the responsibility of switching off the lights when not in use. No? So yung mga ganung simple steps, nakikita nila or nararamdaman nila na meron silang responsibility at merong nagmamatter, no, yung actions na ginagawa nila. And then, final tip, include families and role models. No? So yun siguro yung maganda na share ni Zia at saka ng mommy niya, no? Because they were doing it together. No? So, nagiging mas memorable siya. Tsaka mas nagiging parang yung nabibuild yung relationship natin, hindi lang sa environment, pero also with each other. And yung nakaka-add yun, no, dun sa heart dimension. Kapag nakikita ng mga bata na, uy, ito ay something na bonding namin ng mga kapatid ko, bonding namin ng parents ko, ng mga playmates ko. No? So, nagiging siya, mas nasi-strengthen rin yung relationship with the environment. Yan. So, and aside from that, because yung mga adults yung role models, no? So parang yung face dimension din ay fulfill natin. So, ayan. Ngayon, ibabalik ko na ulit kay Kuya Dino. So, siya naman mag-share din siya. Pero bago natin pakita yung next slide, Ate May, bibigyan natin si Mami Christy, si Sia, at si Ate May ng tinatawag naming wow clap. Okay? Ngayon, susundan niyo ako paano gawin yung wow clap. Ganito. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wow! Okay? Sabay-sabay natin gawin, ha? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wow! Okay.
So, Ate May, pakita mo yung next slide. So, ako rin bilang ama nitong dalawang batang nasa likod ko, no? Kailangan ko rin silang nung ilang buwan na nakalipas, nung pwede pa tayong lumabas, ito, yung litrato sa kaliwa, ito yung dinala ko sila sa isang mangrove forest sa Calatagan, Batangas, no? So, yung mga pagkakataon na bumabiyahe kami para sa WWF, para magturo, minsan sinasama ko sila para ma-experience nila, maranasan nila kung ano yung mga iba't ibang uri ng mga tirahan, no? Dito sa Pilipinas, sa mga hayop. At kung hindi naman magkakaroon ng pagkakataon na makalabas ng Maynila, ito naman yung litrato sa kanan naman, kasama ko ang Dolphins Love Freedom Crew, no? Na nagpe-paint ng murals ng mga dolphins dito sa Metro Manila. Actually, doon lang ako nakasama. Maraming pang dolphins na naglalanguyan sa iba't ibang mga dingding, no? Makikita nyo sa kalsada, no? Nung pwede pang lumabas. Ayan. So sinasama ko rin sila, maski na mainit at natalagyan ng pintura, isa rin yung mahalagang karanasan kasi nagkakaroon kayo ng sama-samang nakapag-interact kayo sa mga iba't ibang tao na parehong katulad ni Sia na environmentalist. So next. Isa pang halimbawa niyan, yung ito, yung sa kaliwa, kasama ko to sa Earth Hour noong 2018, no? Maliit pa kasi yan, hindi pa pwede. So yan yung sa CCP. Kaya nung nagsimulan magkaroon ng lockdown, yung litrato sa kanan, no? Gumamit kami nung parang virtual tiger, no? Para makita niya na ganito yung itsura ng tiger kasi wala naman talagang tiger dito sa Pilipinas. Pero maganda na, katulad ni Zia, no? Na-expose sa iba't ibang klaseng mga hayop, mga halaman, mga habitats sa iba't ibang parte ng mundo, no? At yung huli na gusto kong ipakita, yung nasa gitnang litrato, no? Kasi mahilig ako magbisikleta. Next. No? Isang paraan ito para mabawasan natin ang carbon dioxide kapag gumagamit ng sasakyan, no? So ang ginagawa ko, kasama ko yung mga kaibigan ko ito para magbisikleta pupuntang office, no? Next. Kaya sila gusto ko rin ma-enjoy nila yung pagbibisikleta, no? So simula lang 'yan. Nagsisimula tayong pakita na ito yung enjoy na experience, masaya, pero pinapaliwanag ko rin na kaya ako ginagawa to dahil para sa inyo, no? Para hindi na gumamit ng sasakyan, hindi na mag-traffic, hindi na makakontribute ng carbon dioxide. So, bukod doon, no, na-enjoy nila experience. So next, balik tayo dun sa litrato. Next. Kaya special tong litratong to kasi yung babaeng yung nasa kaliwa, Ate May, yun ang aking nanay. Yun yung aking face dimension. Kumbaga, yung aking Mami Christy na nagturo sa akin. Nung kahalagahan, no, ng pagbibisikleta. So, next. Yun naman ako. So, gusto ko na rin mag-bike. At bago magkaroon ng lockdown, no, bago tayo, kasi bawal yan ngayon, no? Bago tayo nagkaroon ng lockdown nitong Marso, nakapag-bike kaming tatlo. Next, sabay-sabay. So, tatlong henerasyon ng siklista ang umikot-ikot dito sa may amin, no? Kaya maraming paraan, maraming bagay na maaari tayong magawa upang tulungan, no? Kanya-kanya yan. Kanya-kanya yang paraan upang tumulong para ligtasin, no? Kailangan natin ligtasin ang ating planeta ngayon. Ngayon, si Zia, ang dami niyang sinabi. Buti na lang, may replay ang Facebook Live na to, so pwede niyong balikan yung mga sinabi niya. Maaari kayong kumuha doon sa mga sinabi niya. Pero Zia, alam ko, marami pang ibang paraan upang makatulong rin, di ba? Opo. Ayan po. So, thank you, Kuya Dino and Ate May, for teaching us the importance of environmental education at home today. Maraming salamat po. Bago po natin tanungin si Ate May at si Kuya Dino,
I would like to invite everyone to support WWF Philippines fundraising campaign to support the lives of those who work tirelessly to help us and our families. We believe that by working together and make a difference, flash now on screen are our GCash QR code where you can send your donation for our environmental frontliners. Ayan po. To learn more about WWF Philippines and to find out more about how we can #change the ending for the planet, visit wwf.org.ph. Or simply visit our Facebook page and click the Learn More button to support our environmental frontliners and partner communities. Muli, maraming salamat po Ate May and Kuya Dino. Ang dami po namin natutunan ni Mommy at sure po ako maraming mga audience natin ang maraming questions saka paano nila maumpisahan turuan sa mga anak nila. Kaya sobrang excited na kami sa mga questions niyo. So mommies and daddies, if you have questions, feel free po to ask us in the comment section. Ayan po, question number 1 to Kuya Dino and Ate May. What are the challenges of teaching environmental education that you have been encountered? Question 2, to me, how do you usually teach your friends about the environment? And question 3, for Kuya Dino and Ate May ulit, ang head, heart, and hand na learning method ay applicable din ba sa pagturo sa mga katulad kong di na bata pero feeling bata pa rin? So Zia, ang sagutin muna natin yung yung unang question, no? What are the challenges of teaching environmental education that you have encountered? Unang-una, syempre ngayon, ang pinakamahirap ngayon ay para ma-reach yung mga iba't ibang estudyante, no? Kasi nga dahil sa hindi na tayo pwedeng mag face to face, hindi na kami pwedeng bumisita kasi kadalasan bumibisita kami sa mga iba't ibang schools at nagtuturo kami. Kaya nga meron kami mga dala-dala mga puppets, no? Yung ginawa natin kanina, isang halimbawa 'yon na paano magturo sa classroom. Ngayon, kaya nga ito, isang magandang paraan ito, katulad nitong ginagawa natin. At yung ginawa natin, kaya kami ni Zia, pangalawang beses na namin ginawa to, no? Yung ginagawa namin is na maaari nating maabot yung mga ibang taong kadalasang hindi natin maabot sa panahong ito. So, yun ang pinakamalaking kumbaga challenge o na ang face ng environmental education ngayon. Pero gusto ko lang sabihin na talagang ginagawa namin lahat upang ma-reach pa rin yung as many people, as many students, learners as possible. Ayan, siguro yung share ko rin, doon, yung isa rin sa challenge, lalo nung nagsisimula pa lang kami, many years ago, no? Yung minsan kasi hindi nagiging priority yung environment, no? So yun yung isang malungkot na reality. Kunwari, mas importante yung convenience, mas importante yung profit. Kaya pagka nagtuturo tayo about the environment, minsan hindi siya nagiging priority. Pero kaya kami sa environmental education team, very thankful talaga kami, lalo na sa mga naging partner schools namin, sa mga teachers na nakasama namin all throughout these years na talagang in-embrace din nila yung advocacy. Nung nakasama namin sila, hindi lang yung kahit na after ng session, tinuloy pa rin nila yung mga pagtuturo sa students nila, yung mga pwedeng gawing activities sa schools nila with their students. Ito rin ay naging sustainable, no, because of their help. So, yun yung siguro pwedeng nating ma-share tungkol sa challenges and sa mga naging solutions natin. Ayan. And then dun sa tanong naman na kung ang
dimensions ba ay applicable kahit na tayo ay adults na? Yes, no, very much, no. Actually, kahit hindi lang nga sa environment, no, kahit sa ibang mga aspeto, maganda talaga na lagi natin babalikan din, no, kung ano ba yung reason natin for doing things, no, parang para rin mas maging meaningful, no. So, kahit na tayo ay hindi na bata, pwede pa rin nating balikan yung heart dimension natin, no. Kunwari, pag nagtuturo kami, gusto rin namin na babahagi, no? Ano ba yung reason kung bakit ako sumali sa WWF? Bakit ko ba gusto maging environmental educator? Ano ba yung nagugustuhan ko sa environment? So, nagiging rin yung inspiration rin yun para sa amin, lalo na kahit pagka, minsan very frustrating yung mga nangyari. Pagka naalala namin yung dahilan kung bakit natin to ginagawa, parang nare-recharge kami and nakakaisip tayo ng mga panibagong ways to reach out to more students, to reach out to more teachers, to reach out to more communities, no, para mabahagi natin yung ating advocacy. So, ang environmental education, it's for everyone. No? No one is too young or too old to learn about the environment. And no one is too young or too old to fall in love with the environment. So, yun ang ating isa sa mga masashare ko. Kuya Dino, ikaw naman. Kapag kasama mo itong dalawang tao, palaging young at heart ka kasi kailangan mong sumabay sa kanila. No? So, yung dimensions na tinuro ni Ate May kanina sa lahat ng aspeto ng buhay natin. No? And ayoko man mag-sound, magmukhang negative, pero syempre, yung masama rin nating ginagawa na ipapasa rin natin. So, lalo na sa mga magulang dyan, dapat very conscious tayo sa mga ginagawa natin sa harapan ng mga bata. Zia, may tanong dito na, how do you usually teach your friends about the environment? Para po sa akin, basta po palagi lang ako nagiging good example sa friends ko. Yung palagi lang i-reduce yung carbon footprint sila, mag-buy ng mga local products, tsaka yung maghalaman po sila sa bahay nila, or mag-segregate ng basura nila, tapos yung reduce, reuse, and recycle. Tsaka po, hindi lang naman po sa friends ko yung nagiging good example po ako, kundi rin po sa mga social media platforms ko po para mag-raise po ng awareness. So, ayun po, yun po yung sa akin. At meron pa po dito isa pang question. Ito po, question for Kuya Dino and Ate May, paano po maging partner school? Unang-una, madali lang naman kasi pwede nyo lang kami mag-email. Siguro, May, kung mapa-flash natin yung email natin or maski sa mag-message kayo sa Facebook ng WWF Philippines, sabihin nyo lang para kay Kuya Dino o kay Ate May ng environmental o ng EE para madali lang, no? Kung anong school kayo, pwede namin kayong kontakin na diretso para kumbaga maayos natin, mapag-usapan natin kung ano yung mga gusto nyong paano natin sisimulan yung pagkakaroon ng partnership kumbaga. No? So, isa niyan, lalo na ngayon, mas madali na mas mahirap kasi pwedeng kahit na nasa ibang lugar kayo na hindi na pwedeng malayong mapuntahan, pwede kasi pwede mag-Zoom. Pero at the same time, medyo mahirap rin. Siyempre kasi minsan may mga activities kami na sana mahahawakan ng mga estudyante, yung mga materials namin. Pero sa ganung paraan, magagawa natin ng paraan yan basta mag-reach out lang kayo sa amin dun sa Facebook page namin dito. Meron po pong isa pang question. Question for Kuya Dino and Ate May, how can millennials teach our parents about the environment? Baliktad. Ayun po. How can millennials? How can you? Oo nga, no? Baliktad naman. Paano man tuturuan? Oo, alam mo, isa rin magandang question yan kasi yung mga ibang karanasan namin, kapag ka sinabi namin na wag nang gumamit ng plastic straw, wag nang gumamit ng plastic cups, no? Sinasabi nila, nagagalit si nanay o si tatay o si ate o si kuya dahil daw mas madali, no?
ipaliwanag natin sa magandang paraan, no? Sa nakikita natin na tingnan niyo naman yung kapaligiran natin kapag lumabas tayo, no? Ang dumi-dumi na. Dito sa lugar namin, kami binabaha kami kapag tag-ulan na. So alam na maski ng mga nanay ko at saka ng mga tatay dito at saka mga tito ko, na alam nila na dapat talaga siguro magsimula na tayong wag masyadong gumamit ng mga disposable, yung mga tapon lang ng tapon. So, nangyari, makikita nyo lang siguro yung practical na epekto ng pagwawala sa walang bahala tungkol sa kalikasan. Kasi talagang malungkot man isipin, pero lumabas ka lang, maski na lumabas ka lang, zumilip ka lang sa labas, nakikita mo na yung epekto ng pagsasawalang bahala natin. So, siguro magandang magandang paraan nito na sabihin natin dun sa mga matatanda na since nung na-lockdown tayo sa bahay, isipin nyo yung mundo natin, yung bahay natin ngayon, no? Kapag hindi ka nagtapon ng basura, maiipon at maiipon yan. Ganun na lang nangyayari sa ating planeta ngayon, no? Isipin nyo na yung bahay natin, kung hindi tayo magbawas ng basura at walang mangongolekta ng basura nung mga ilang nakaraang araw, no? Dumadami. Let's think of our homes, our planet. And wala na tayong malilipatan. Siguro pwede kang bumisita sa kaibigan mo, pero we have no planet B. No? So ito lang yung ating planeta at sana ialagaan natin ng mabuti. No? Para sa mga katulad ni Sia at para sa dalawang to. Meron pa pong isa pa pong question. For Kuya Dino and Ate May, how can someone have a career in environmental education? Ate May, yung ating teacher dito. Ayan, no? Actually, yung route namin, papunta sa pagiging, yung journey namin sa pagiging environmental education, no, hindi rin naman siya naging straight na path. No? Kunwari ako, ang background ko talaga, psychology, tapos nagtrabaho ko ng research, tapos nagtrabaho sa school, hanggang sa finally, no, na naging part ako ng WWF. At nung nasa WWF na ako, sinubukan ko, doon ko din talaga binild yung knowledge ko, yung nag-aral tayo, nag-take tayo ng mga workshops kung paano ba natin ma-improve yung skills natin sa pagtuturo. Saka, syempre yung mga issues, kailangan tuloy-tuloy na pag-aaral din, no? Dahil very dynamic yung mga issues natin. No? Kunwari, yung issue ng climate change, ang daming laging bagong mga updates. So, kailangan continuous rin yung learning, no? Pero I think siguro yung kaya ako very happy, no, na nasa WF ako kasi yun nga, parang pag tinatanong ko, lagi kong sinasabi na sobrang fan ng nature. Parang doon siya talaga nagsimula for me na amazed talaga ako sa nature. Tapos believer din ako ng education, no? I come from a family of teachers, no? Yung lola ko, yung parents ko, sa buhay nila naging teachers din sila. So parang very important sa akin yung power ng education. So nung napunta ako sa environmental education team ng WWF, parang feeling ko, jackpot. Kasi parang yung dalawang pinaniniwalaan ko na nandito na pagsama sila. And yun, ang saya rin na nakakasama namin yung mga bata, tapos pag nakikita namin na natututo sila, and pag nakikita rin namin yung mga teachers natin, yung mga partners sa community, parang it's also very inspiring. So I guess, parang babalik din talaga sa ano yung purpose natin, ano yung reason natin for wanting to take care of the environment, and then learn as much as you can. And then of course, para credible tayo, dapat we have to walk the talk. No? So kung ano yung tinuturo natin, sana napapractice din natin. So tayo yung magiging role model for others. If kung nakikita nila yung practices natin, yung lifestyle natin, yung mga choices natin, malaking impact rin yun. And mas matututo rin sila mula sa mga ginagawa natin. So, yun po. Thank you po.
Thank you so much for your questions. Again, we would like to invite everyone to support WWF Philippines fundraising campaign for our environmental frontliners. In these challenging times, let us help the people who work tirelessly to ensure that we are all well fed, and that wildlife in their habitats would about WWF Philippines, and to find out how we can change the ending for the planet. Visit wwf.org.ph or visit our Facebook page and click Learn More button, and to support our environmental frontliners and partner communities. Magpo-post din po kami ng link to a post assessment survey sa event page of today's Panda Talk episode. So after the show, please help the team know how we can provide a better learning experience for everyone through Panda Talks. Dito na po nagtatapos ang ating Panda Talks for today. Sana po ay na-inspire namin kayo to live sustainably and to apply the new learnings we got from today's show in your daily lives. Stay tuned on WWF Philippines social media pages for announcements on future Panda Talks episodes. This is Sia Vigor, WWPH Child Advocate, now signing off. Salamat po!